Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sisila'y sinalo mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga ilawang nagdiringas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang tangi adhikai, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at napapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan sila ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo ng panahon ng pagdating. At sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay, buhat sa atin pong korona ng Adbyento na ngayon ay nakasindi ang ikalawang kandila ng kahulugan ay kapayapaan. Na maganda siguro, no? Dito natin ituon ang atin pong pagninilay hango dito sa ipinahayag na ebanghelyo mula kay San Mateo. Sa ano ko nga ba iahambing ang mga tao ngayon? Ang mga tao, naghahanap naman ng kapayapaan, gusto ng kapayapaan. Ano bang ginagawa natin para magkaroon ng kapayapaan? Tingnan po natin. No? Sa kwento sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa kanyang pagtatanong, dahil ang focus ng kanilang pagpapahayag ay ang mabuting balita, ang kaligtasan. Pero sabi ni Jesus, nung dumating si Juan Bautista, sabi nila nasisiraan ng ulo. Yung pamamaraan kasi ni San Juan Bautista ay sabihin na natin mula sa disyerto, mapag-isa. So, tapos yung kasuotan niya, simple lang. Hindi nila pinakinggan si San Juan Bautista dahil dun sa kanyang identity, dahil sa kanyang itsura, dahil sa kanyang pananamit. Hindi nakatuon doon sa mensahe, nakatuon doon sa itsura nung nagpapahayag. Nung dumating naman si Jesus at nagpahayag din, si Jesus na sabihin natin outgoing, talagang nakikisalamuha kahit kanino, kung saan mo nakikita, nandyan. Ang sabi naman nila, manginginom yan, matakaw yan, nakikisalo sa mga publikano. So, ano bang gusto natin? Minsan nakikita natin din yung ating ugali na nakabase sa itsura, nakabase sa katayuan, yung taong ating pinakikinggan. Sino ba ang madalas ninyong pakinggan? Kanino tayo nakikinig? Baka nakafocus lang tayo sa tao at hindi dun sa mensahe. So saan natin iahambing? Kung nung panahong iyon ni Jesus, sa ganito niya inihambing yung tao, sa ngayon, sa panahon natin, saan natin pwedeng ihambing ang mga taong nagsisimba sa solidad? Kanino ba tayo nakafocus? Kasi yung, kung kay Father, mahirap yun. Kung kay Father, mahirap kung sa pare. Kasi kapag, pag tinitingnan natin, yung pari ba nagiging effective
yung pari ba ay nagiging kapani-paniwala para yung mga tao ay hindi maguluhan, yung mga tao ay talagang hindi mawala sa direksyon. Kasi, di ba, kung gusto natin ng kapayapaan, pakinggan natin mabuti yung mensahe. Yun nga lang po, talagang pinagkaiba lang kasi kay Jesus, siya yung mensahero, siya din mismo yung mensahe. Gusto natin ng kapayapaan, pero kadalasan, pinakikinggan lang natin kung ano ang gusto natin marinig. At pinakikinggan lang natin kung sinong tao lang yung base sa ating standard ang dapat pakinggan. Kayo pa, no? Nagugulat din kayo kapag ang pari salungat sa inyong pag-iisip, sa inyong pananaw, ayaw nyo nang pakinggan. Ano yung isang binabalikan ko minsan, no? Kapag panahon ng eleksyon, ayaw nyo nang makinig sa pari. Ano man sinasabi ng pari? Sa sarili niya o utos o yung aral ni Jesus? Dati po, nung panahon ng panahon ng eleksyon, kapag nagsalita na yung pari, halimbawa ako, nagsabi ako, natapat ang ebanghelyo. Sinasabi sa ebanghelyo, huwag kang makikiapid. Pag ipinahayag sa ebanghelyo, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Marami kang makikita sa comment section, huwag kang makialam, Father. Ganun yung maririnig. Teka, sa akin ba galing yun? Yun yung sinabi ni Jesus. Pero gusto natin ng kapayapaan, pero ayaw natin pakinggan. Gusto natin may divorce. Gusto natin illegalize ang abortion. Gusto natin illegalize din ang same-sex marriage. Kasi sabi, naku, tayo na lang ang wala. Yung bansa na lang natin, Pilipinas na lang ang wala pa. Bakit di na tayo gumaya doon? Yung mga may ganito bang batas, sa tingin nyo may kapayapaan? Anong gagawin natin? Tayo din talaga yung nagpapagulo sa ating mga buhay. Ginagawa nating komplikado ang ating pang-araw-araw na buhay. So ngayon, kung sasagutin natin ito, saan tayo iahambing? Daig pa natin yata yung mga bata. Masyado tayong spoiled. Masyado tayong makapritsyo. Hindi natin makakamtan yung kapayapaan na yan kung hindi tayo magmamature, kung hindi tayo mas magiging responsible. Lahat naman tayo meron ng sapat na pangunawa, kaisipan, sana nakikita natin ito. No? Kasi mahirap yung paarte-arte lang tayo, mahirap naman yung padrama-drama lang tayo. Marami na yung nauna pang nagpahayag kung ano ang dapat gawin para mas maging maayos ang buhay natin. Sadyang tayo na lang talaga ang hinihintay na kumilos. Nawa po, sa puntong ito ng ating pagdiriwang sa panahon ng Adbyento, talagang makita natin, pagnilayan natin kung ano nga ba talaga ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Amen? May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo.
Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa biging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan ng magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kaputi at pag-asa, mga pusong tapat. Sa namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan naway kamtin. Mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in
to live in faith and truth and Bukay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siya nating gabay, ng mga taong humahanap ng landas, hayot hanapin ating kaligtasan. Tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Buong pag-asa tayo'y maghintay sa ating Diyos na may pagliligtas,